Ang bida ng pelikula ay si Isabel, isang magandang batang babae na 16 na taon pa lamang sa high school. Siya ay nabubuhay ng hindi kasama ang totoo niyang ama ng 7 taon na, at pinalaki lamang siya ng kanyang ina at stepfather sa isang maunlad at mayamang pamilya. Lumalabas na nasa kanya na lahat ng gusto ng isang tao, pero si Isabel ay nagnanais pa ng iba pang mas higit na bagay. Sa panahon ng tag-araw habang nagbabakasyon sa isang seaside country house, si Isabel ay nagsunbathing na walang suot na pangtaas, hindi alam na sekretong pinapanood pala siya ng kapatid niya gamit ang isang teleskopyo. Sunod tinawag siya ng kapatid niya at sinabihan siya na si Felix daw ang isang batang turist galing sa Germany na interesado sa kanya ay dumating para bumisita. Subalit, si Isabel ay hindi interesado sa kanya at iniisip niya na para siyang isang tanga. Sa bahay, ginugol ni Victor at Isabel ang oras nila kasama ang pamilya nila at kaibigan nila na sina Peter at Veronique. Pagkatapos kumain, ang pamilya ay pumunta sa mga kwarto nila para matulog sa hapon. Habang ginagawa ng mga magulang ang karaniwang gawain nila, napagdesisyonan naman ni Victor na manilip ulit sa kapatid niya at nahuli niya ito na nagpapasarap sa sarili niya gamit ang isang unan. Pagkatapos ng pag-idlip nila, si Victor at Isabel ay bumalik sa tabing dagat, at nang mapansin ni Victor na papalapit si Felix, inengganyo niya si Isabel na kausapin siya. Dahil medyo nangangati pa rin siya, kahit na pagkatapos magsarili kanina, si Isabel ay pumayag na makipag-date kay Felix. Sa gabi, siya ay naghanda at naglagay ng make-up habang pinapanood naman siya ni Victor. Pinangako ni Isabel kay Victor na sasabihin niya daw sa kanya lahat ng mangyayari sa date kung tutulungan niya daw siyang abalahin ang mga magulang nila at makatakas siya ng hindi nahuhuli. Si Isabel ay nakipagkita kay Felix, sila ay gumala muna sa park bago pumunta sa tabing dagat. Sa isang romantic na gabi, sa ilalim ng mga bituin at mga tunog ng alon, si Isabel at Felix ay nagkantonan. Subalit, si Isabel ay hindi nasarapan at nakaramdam lamang siya ng pandidiri. Pagbalik sa bahay, inamin niya kay Victor na nawala na daw ang pagiging virgin niya at pinahinto na ang pagtatanong niya. Hindi na-enjoy ni Isabel ang una niyang pakikipagkanton at ayaw niyang pag-usapan ito. Sinabihan niya din si Victor na wag daw sabihin sa mga magulang nila para hindi siya mapagalitan. Sa sunod na umaga, ang pamilya at mga kaibigan nila ay pumunta sa tabing dagat kung saan nakita nila si Felix. Sinubukan niyang maging romantic pero hindi siya masyadong sineseryoso ni Isabel. Sa gabing iyon, ipinagdiwang ng pamilya ang ika-17 taon na kaarawan ni Isabel. Makalipas ang ilang araw, ang bakasyon nila ay natapos na at inempake na nila ang mga gamit nila. Habang ang pamilya ay umalis na papunta sa Paris, napansin ni Victor si Felix sa daan at sinabihan niya si Isabel tungkol dito. Pero para kay Isabel, ito lamang ay simpleng maiksing relasyon sa gitna ng bakasyon at lahat ng ito ay nakaraan na. Nang dumating na ang taglagas, si Isabel ay nagrehistro sa isang dating website gamit ang pangalan ng namatay niyang lola at peking edad. Nagpanggap siya na 20 taon na at nagsimulang makipagkita sa mas matatandang mga lalaki kapalit ng pera. Binago niya ang mukha niya para maging kaakit-akit at pumunta siya sa isang hotel at hinanap niya ang kwarto na may numerong 1695. Dito nakilala niya si George, isang matandang lalaki na nagsinungaling din sa kanyang edad. Pero si Isabel ay walang paki sa pagsisinungaling niya at siya ay handang gawin ang lahat para makuha niya ang pinangakong pera. Medyo nahihiya pa sa simula, pero si Isabel ay agad ding bumigay sa tukso at gumugol ng oras kasama si George. Ang lalaki ay payag daw na magbayad ng malaking pera para sa isang gabi o kaya sa buong linggo, pero sinabihan siya ni Isabel na nagtatrabaho lamang daw siya sa araw ng linggo at sa umaga lamang. Ang rason dito ay ang striktong pagkokontrol sa kanya ng magulang niya at ang kanyang schedule sa eskwelahan, pero hindi niya na ito sinabi sa matanda. Nang makabalik na sa bahay, tinago ni Isabel ang kita niya sa wallet niya sa kwarto, bago nakipaglaro sa kapatid niya at sa gabi, siya ay nakipag-chat sa mga bagong kliyente sa dating site at nanood ng Bold. Sa eskwelahan, tinago lang ni Isabel ang sekreto niya, at nang makipag-usap siya sa kaibigan niya na si Claire, siya ay nagsinungaling at sinabi niyang virgin pa siya. Umamin siya na nakikipagkita daw siya sa isang matandang lalaki, pero sinabi niya na siya lamang daw ay 30 taong gulang lamang, imbes ang katotohan na 80 taong gulang na. Ikinuwento naman sa kanya ni Claire ang tungkol sa kaibigan niya daw na nakikipag-date sa mga matatandang mga lalaki para sa pera. Sinabi niya din na gagawin niya din daw ito. Naghihintay lamang daw siya ng isang lalaki na kayang ibigay lahat ng luho niya.
Si Isabel ay nakaramdam ng kasiyahan nang naisip niya na nagagawa niya na ito at kumikita siya ng pera sa pagbebenta ng katawan niya pero sinekreto niya lang ito kahit na kay Claire. Pagkatapos ng eskwela, si Isabel ay nagsinungaling sa nanay niya at sinabi niyang may extra class pa daw siya at may kailangang gawin na isang project kasama ang isang classmate. Imbes na mag-focus sa kanyang pag-aaral at hinaharap, siya ay pumunta sa malapit na banyo kung saan siya ay nag-transform mula sa isang mabait na estudyante hanggang sa isang mapangakit na babae. Siya ay pumunta sa sunod niyang kliyente, inakit niya ang lalaki at ginawa niya lahat ng inutos sa kanya, subalit binayaran lamang siya ng lalaki ng kalahati ng pera at sinabi sa kanya na hindi daw siya nagkakahalaga ng higit pa. At saka, pinaghihinalaan din ng lalaki na nagsisinungaling daw siya tungkol sa edad niya at pwede niya daw siyang isumbong sa mga magulang niya. Dahil dito si Isabel ay natuto ng leksyon pero nagpatuloy pa rin siya sa pakikipagkita sa mga matatandang lalaki pero tinaasan niya na ang presyo niya at sinisingil niya na sila sa umpisa pa lang para masigurado na hindi na siya ulit maluloko. Sa bahay, ang mga magulang niya ay nagsisimula ng magduda sa mga pagbabago sa kanya. Siya daw ay laging matagal maligo sa banyo at lagi na lang nagsisipilyo ng sobra, pero hindi pa rin nila nahulaan ang totoong rason nito. Isang gabi, inimbitahan nila siya sa theater, kahit na sa pagiging matigas ang ulo, nakumbinsi pa rin nila si Isabel na sumama sa pamilya. Sa gitna ng intermission, si Isabel ay naglakad-lakad at aksidente niyang nakita ang nanay niya habang hawak ni Peter kung saan agad niyang naisip na siya ay nagloloko kay Patrick. Sa parehong sandali nakita ni Isabel si George kasama ang isang batang babae kung saan ikinailang ng matanda. Mamaya, siya ay nakatanggap ulit ng mensahe mula kay George na gustong makipagkita ulit. Siya ay bumalik sa hotel at nakipagkanton ulit kay George. Kahit na sa katandaan niya, si George lamang ang nakakapagbigay sa kanya ng sarap kung saan siya lamang ang natatanging lalaking na-enjoy niya ng totoo na makasama. Si George ay mahinhin at matulungin kay Isabel kahit na pinagsususpetyahan niya na nagsisinungaling si Isabel sa edad niya. Lumalabas na si George pala ay nasa theater kasama ang anak niyang babae at natatakot siyang mabuking. Subalit agad din niyang na-realize na kasama ni Isabel ang mga magulang niya sa theater at klarong ayaw niya din mabuking siya kung paano siya kumikita ng pera. Bago siya umalis, nagsiselos na tinanong ni George kung ilang kliyente daw meron siya pero hindi pinansin ni Isabel ang tanong. Si Isabel ay nagpatuloy sa pagsisilbi sa mga matatanda sa Paris at siya ay masipag na kumikita ng pera. Nang siya ay nakabalik na sa bahay, napansin niya na ang kapatid niya ay nagiging binata na at nagkakaroon na ng interest sa mga babae. Si Victor ay nahihiyang pag-usapan ang personal na buhay niya at umiiwas sa topic na tungkol sa mga babae, pero si Isabel ay natutuwa sa panunukso sa kanya. Makalipas ang ilang araw, siya ay nakipagkita ulit kay George para sa ilang oras na naman na kantonan, subalit ang matanda ay bigla na lang inatake ng sakit niya sa puso at namatay. Sinubukan siyang buhayin ni Isabel pero ang lahat ay walang saysay. Dahil sa pagkapanik niya, agad na inempake ni Isabel ang gamit niya, kinuha ang bayad sa kanya at agad na umalis sa kwarto at sa hotel kung saan nauntog niya ang ulo niya sa kakamadali niya. Sa mga sumunod na araw, ang mga pulis ay pumunta sa hospital kung saan nagtatrabaho ang nanay ni Isabel. Sinabi nila sa kanya na si Isabel daw ay nagtatrabaho bilang isang escort sa mga lalaki. At dahil daw siya ay wala pa sa 18 taong edad, siya ay hindi pwedeng kasuhan sa pagkamatay ni George, pero magsisilbi daw siyang isang witness sa kaso. Ginalugad ng mga pulis ang bahay ng pamilya at nakita nila ang laptop na ginagamit ni Isabel sa pakikipag-usap sa mga matatanda niyang kliyente. Kasama rin sa nakita ang cellphone niya at wallet. Ang lahat ng pamilya at mga katulong sa bahay ay nagulat sa natuklasan nila. Hindi nila naisip na may tinatago palang malaking sekreto ang mabait at masipag na estudyante na si Isabel. Nang si Isabel ay nakabalik na sa bahay nila, pinalo at pinagalitan siya ng nanay niya at siya ay umiyak. Pero dahil sa pagmamahal sa kanya ng kanyang ina, pinatawad siya nito at niyakap ng mahigpit habang sinasabi na wag nang ulit. Pagkatapos ng nangyari kay George, si Isabel ay huminto na sa pagbibigay ng serbesyo sa mga lalaki. Subalit si Patrick ay hindi masyadong apektado sa kanya dahil hindi niya siya totoong anak at hindi siya nahihiya sa sitwasyon. Ilang oras mamaya, si Isabel ay pinatawag sa stasyon ng pulis para tanungin. Dito ipinaliwanag niya kung paano niya nakilala ang unang kliyente niya at kung bakit niya napagdesisyonan na maging isang escort. Pagkatapos ng pagtatanong, inamin ni Isabel sa sarili niya na hindi pa rin nawawala sa isip niya na bumalik sa trabaho niya
dahil ito ay nagbibigay sa kanya ng sarap at kasiyahan. Dahil sa pamimilit sa kanya ng magulang niya, si Isabel ay pumayag na sumailalim sa isang psychotherapy subalit, siya ay nagulat nang malaman niya na ang psychologist niya ay kumikita lamang ng 70 euros kada oras, kung saan mas kumikita pa siya ng mas malaki dito dati sa ilang minuto lamang. Inoffer ni Isabel na siya na daw ang magbabayad ng session niya gamit ang sarili niyang kita, at minanipula niya din ang therapist niya na kumbinsihin ang nanay niya na ibalik lahat ng pera niya. Si Isabel ay sumubok ng ibang trabaho at napagdesisyonan niyang pumasok bilang isang yaya kina Peter at sa asawa niya. Pagkatapos patulugin ang mga bata, si Isabel ay naboring kaya kumuha siya ng isang goma at pinasarap niya ang sarili niya. Nang makabalik na si Peter at Veronique, inofferan siya ni Peter na ihatid sa kanila, pero si Veronique ay walang tiwala kay Isabel kaya siya na lang ang naghatid sa kanya. Sa sasakyan inisip ni Isabel na hindi daw dapat siya ang katakutan ni Veronique, kundi ang nanay niya. Pagdating sa bahay, nilandi ni Isabel si Patrick at sinabi niyang halos lahat daw ng kliyente niya ay kahawig ni Patrick pero mas matanda lang daw sila ng kaunti sa kanya. Si Patrick ay nanatili lang nakalmado kahit nasa pang-uudyok ni Isabel dahil nakikita niya siya bilang anak niya, subalit si Sylvie ay nagselos sa pakikitungo ng asawa niya kay Isabel at siya ay nagalit. Pinakalma naman siya ni Patrick at sinabihan niya siya na kausapin daw si Isabel para matapos na ang away nila. Si Sylvie at Isabel ay nagtalo kung saan inakusahan ni Isabel ang nanay niya na nagkukunwari lamang daw ito na isang matinong babae, pero sa huli silang dalawa ay nagkaayos din. Mamaya, natapos na ni Isabel ang psychotherapy niya at inamin niyang nakaramdam daw siya ng pagiging guilty sa nangyari kay George. Sa eskwelahan, si Isabel ay nagpatuloy pa rin sa pagkukunwari bilang isang maayos at inosenteng bata. Nang makita niya ang kaibigan niya na si Claire na umiiyak, nalaman niya ang problema nito tungkol sa relasyon at nangako siyang tutulungan niya daw ito na maayos. Sa gabing iyon, kinuwento ni Victor kay Isabel na ang kaklase niya daw sa eskwelahan ay nakikipaghalikan sa mga lalaki sa halagang 5 euros. Sinabi naman ni Isabel na masyadong mura daw ito, nagbiro din siya na pwede daw siyang makipag-date sa mga classmate ni Victor pero hindi daw nila kakayanin ang bayad sa kanya. Ilang sandali mamaya, si Isabel ay umattend ng isang high school party kung saan tinulungan niya si Claire na makipag-ayos sa nobyo nito. Habang siya ay nandito, nakilala niya ang isang classmate na may pangalang Alex at napagdesisyonan niyang magkaroon ng isang normal na relasyon. Pagkatapos nilang maghalikan silang dalawa, ay nagsimula ng mag-dating. Pagdating ng taglagas, nagpatuloy pa rin ang mga nangyayaring kakaiba sa bahay nila. Si Victor ay nagbibinata na at nag-explore na ng mga bagong bagay sa kasarian niya. Habang dinala naman ni Isabel si Alex sa bahay nila nang walang pag-aatubili at nagkanton sila sa kwarto niya. Pagkatapos ng almusal, napagtanto ni Isabel na hindi niya talaga kayang mahalin ng totoo si Alex at napagdesisyonan niyang makipaghiwalay na sa kanya. Ilang ulit niyang sinabi kay Alex na umalis na at iwanan siyang mag-isa, at nang maintindihan ni Alex na seryoso talaga siya, siya ay umalis na din ilang sandali mamaya. Napagdesisyonan ni Isabel na bumalik sa dating trabaho niya at binuksan niya ulit ang cellphone niya na matagal nang nakatago. Siya ay nakatanggap ng daan-daang mga mensahe na may iba't ibang offer, pero isa lang dito ang nakaagaw ng pansin niya. Ito ay ang mensahe mula kay Alice, ang asawa ni George. Inambitahan ng babae si Isabel sa parehong hotel kung saan huling huminga si George. Pagkatapos magkita at mag-usap ng ilang sandali, si Alice at Isabel ay pumunta sa kwarto na may numerong 6095. Si Alice ay nagtanong tungkol sa intimate na relasyon ni George kay Isabel at nag-offer siya na magbayad ng 300 euros para sa katapatan ni Isabel. Subalit, imbes na may gawin sila, inutusan lang ni Alice si Isabel na humiga lang sa tabi niya, at ilang sandali mamaya si Isabel ay nakatulog. Mamaya, pagkatapos ng ilang sandali, si Isabel ay nagising na wala na si Alice sa kwarto. Lumalabas na ginamit lang ni Alice si Isabel bilang paraan niya para magbigay ng huling paalam niya sa namatay niyang asawa na si George, at umalis din siya ng tahimik lang pagkatapos. Agad namang naintindihan ni Isabel ito, at siya din sa wakas, ay makaka-move on na sa nangyari. Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe my channel for more videos.